Yung gabi, patuloy na bubuhos ang tunay na damdamin. I knew I had to say my decision. Baka kinailangan na to gawin para hindi na siya masaktan. At anong sorpresa pa ang darating sa pag-alis ni Donnie sa bahay? Ano, wala nang guess? Sunduin ko na. Super plain ng tenga. Bell yan. Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Matapos maisagawa ang kanilang task, dahan-dahan nang bumalik ang housemates sa kanilang kwarto. Hindi nagtagal, narinig na ang wake-up call sa loob ng bahay. Morning, guys! Morning, y'all! Si Donnie wala pa rin kaalam-alam sa mga naganap. Paggising niya, totoong gising siya. Hindi siya yung Hindi, ipagpasok mo. Tulog. Maya-maya, ipinatawag ni Kuya sina Josh at Cyril. Josh and Cyril, dahil napagtagumpayan ninyo ang inyong task, maibibigay nyo na ang sulat ni Donnie. Paantayin ninyo ang aking udyat kung kailan niyo ito gagawin. Pero sa ngayon, hindi muna pwedeng malaman ni Donnie ang inyong naging secret task. Ilang sandali pa, ipinatawag ni Kuya si Donnie. Donnie, pumasok ka ng bahay ko na may bitbit na mga bagay mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ka lang nagdala ng sulat, naghatid ka din ng kaligayahan at pag-asa sa kanila. Ngayon, sa iyong napipintong pag-alis, nais kong muli kang maging tagapaghatid ng mensahe. Pero sa pagkakataong ito, ikaw ay magbibitbit ng mga sulat na gagawin ng mga housemates bilang tugon sa mga natanggap nilang liham. Tinatanggap mo ba ito? Yes po. Deserve din po ng nasa labas na malaman kung ano ba talaga ang status ng puso nila, ng pag-iisip nila dito. Agad na tinipon ni Donnie ang lahat. I entered this place as a messenger and I will continue that role because now, lahat kayo ay magkakaroon ng chance na mag-respond sa mga taong mahal niyo sa buhay niyo. Maya-maya pa, kanya-kanya ng paggawa ng sulat ang mga housemates. Gusto ko lang po makapusta sila and sinabi ko kung na okay lang po ako dito, na namimiss ko na silang lahat. Yung mga pagkamiss ko po talaga sa kanila, yun po yung sinulat ko po doon. Inassure ko po si Daddy na napatawad ko na po siya, naiintindihan ko po siya. Writing that letter, bumalik ako kuya sa youth ko. Parang feeling ko kuya ako pa rin yung daddy's girl na close sa kanya, na walang galit sa kanya. And dati pag galit sa akin si Daddy, lagi ako nagsusulat. So refreshing para sa akin kuya na after a decade, nakapagsulat ulit ako ng letter for my dad na mas marami na akong gustong iparating sa kanya. Hindi perfect yung daddy ko, but I know he's trying. Gusto ko na siya talagang bigyan ng care, ng affection. Kasi alam ko kailangan niya rin yun. Mukha lang siyang tigasin, pero alam ko nakikrave din siya sa affection, kuya. And sure ako na ibibigay ko yun sa kanya. And binibigay ko po yun sa kanya. Ano pa man ang nagawa ng tatay mo, ay tatay mo pa rin siya. At hindi pa huli ang lahat. Ayoko rin po kuya mahuli yung lahat, kaya talagang minake sure ko po na ngayon pa lang ayusin na namin. Ayoko mapagsisisihan ako, wala akong babauning magandang memory sa kanya. Tama. Pwede ka muling maging daddy's girl. Samantala, si AZ emosyonal pa rin nang matapos ang sulat para kay Larkin. I think he deserves na hindi na siya masaktan. I know he's really hurt. No regrets.
I could never find before. Sina Will at Ralph di rin maiwasang mag-alala para kay AZ. Hindi na naman nasasabi ko sa mga. Kaya sabi ko, pag-isipan mo mabuti. Mahirap naman na dalawa yung iniisip mo. Kung mga dalawang tao yung nag-aantay ng sagot galing sa kanya. Grabe, hindi naman. Diba? Kaya naman, nang humupa ang kanyang emosyon, ipinatawag siya ni Kuya. Tungkol saan ba yung liham mo? Mari mo bang ibahagi sa akin? Honestly, kuya, nung inuumpisahan ko yung letters, sobrang hirap tuwad talaga ako na hindi ko alam anong sasabihin, hindi ko alam saan uumpisahan. Kasi with that letter, parang I have to make a decision already. Because my necklace, may mga sinabi siya sa letter niya. And parang it's time to make it clear. I've been wanting a chance to talk to him, especially sa mga regarding my questions, our unclear conversations. And I appreciate na nag-effort siya para magsulat ng letter for me. Sabi niya doon, he hasn't given up. And sobrang selfish ko if pagpapatuloy ko pa rin na ganun. Tapos ako, masaya lang dito. Selfish na ako nun. I knew I had to say my decision. Baka kinailangan na to gawin para hindi na siya masira, kuya. Para hindi na siya masaktan. Gusto ko po sabihin sa kanya is pinapalaya ko na po siya, kuya. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Kung gusto niya pa rin maghintay, kuya, that's his choice na. Pero ayoko na po siya kontrolin. Ayoko na siya pilitin. Ayoko na siya habulin or guluhin pa, kuya. Kasi alam ko, mas masasaktan, mas masasira lang siya kung if I leave him hanging. After basahin ko ng paulit-ulit, kuya, mas lalong gumagaan yung pakiramdam ko. Naging proud ako sa self ko, kuya. Proud ako kasi nagawa ko yung what I think is right for now. AZ, alam kong hindi madali ang desisyong ginawa mo. Ending a relationship is never easy. Ang paghilom ay isang proseso. Hindi mo kailangang madaliin. Sana lang pag nagkita kayo ni Larkin sa labas ng bahay, magkaroon kayo ng pagkakataon na mag-usap ng maayos, ng may respeto, para magkaroon ng closure na makakatulong sa inyong dalawa. My hope is that you find peace in your heart. And when you are ready, mas buo ka na, mas matatag, at mas handa na magmahal muli. Habang abala ang lahat, ipinatawag ni Kuya si Josh. Josh, nais kong ipaalam sa'yo na kapag nakuha na at nakolekta na ni Donnie ang lahat ng letters nyo, yun na rin ang magiging hudyat ninyo upang ibigay kay Donnie yung sulat para sa kanya. Okay po. Nang makakuha ng tiyempo, agad nang ipunesto ni Josh ang sikretong sulat. Maya-maya pa, tinipon na muli sila ni Donnie para kolektahin ang kanilang mga sulat. I promise you that through me, of course, Kuya as well, this will be delivered safely to your loved ones. Ako bahala.
Oh, Lamba, you can sit down. I want to say something, Ren. Go, bro. As a task leader, you want to come here, Sai? You sure? So, gusto ko lang magpasalamat sa'yo, Donnie, for helping us here. We really appreciate you. Ikaw nagdala sa amin dito ng night out. Ikaw nagdala sa amin ng basketball court. And bro, you brought joy into this house. Kaya, we give thanks to you. You're our messenger, so we wanted to give you a gift. Meron kaming special na letter para sa'yo at nag-shoot kami ng 126 words para sa'yo. Guess when we did this? When? We did this kanina morning when you were sleeping. No. We have a letter. No. Kaya, Come stand next to you, bro. No, are you We have a letter for you. We have a surprise from you. Donace. Nice. From Mama. Oh my gosh. 126 words, Wow. bro. Thank you. Kanina umaga yan. Nung natutulog ka. Paano nangyari yun? We really thought you were gonna hear us, but luckily, like I kami would wake up and I'd see you guys. MM lang yung You have no idea talaga? No idea? No, wala. Eh bakit nung nagising ako, bagong gising kayo? Bumalik. Bumalik. Noon, 5 minutes lang kaming gumanon. Acting lang yan. That's bro. Thank you guys, thank you. Si Donnie, piniling ibahagi sa housemates ang laman ng sulat para sa kanya. Go, Donice. Nice. Ito tawagin sa akin eh. Nice. Okay. I love you, boss. Yes. My Nice. I love you. And I miss you. And I can't wait to see you here and to hear all of your cuentos about your experience inside the house. I love watching you be light to all of those around you. And as you have wished, be an encouragement to them. I'm proud that you help around there in chores, make your bed. Good job, son. Keep it up. May God bless you. This is always what she says before I sleep. When I was a kid, when she'd put me sa kama ko, may God bless you from the top of your head to the tips of your toes. I love you, and from the moon and back, Mama. Okay. Siguro, Nick, I'll just use this time na rin to just thank you guys kasi hindi rin madali ang buhay ko talaga. Everywhere I go, I just feel sometimes na no one really wants to get to know me. They just want to get a glimpse of like what I can offer, or when I go around, it's hard for me to find genuine connections. Ang hirap. When I entered the industry, I was just a teen, and I entered obviously as a pangilinan, daming pressure, daming responsibilities, daming judgment, and daming bashing, and I didn't know how to take that. But I knew na I was put here for a reason, so I just kept going. It's funny because that time, nung sinabi sa akin na gusto mo ba mag-audition ng PBB, sabi ko, hindi, never. Bakit ko gagawin yun? Bakit? Bakit ko papakita kung sino ko? Ano ba ma-offer ko dyan? Long story short, I can't believe na almost 10 years later, nandito ako. Kasama ko kayong lahat. I'm just so grateful, privileged to have been a part of this. I learned a lot, Sobrang laking bagay ng mga maliliit na bagay sa buhay. Your time, your resources, the conversations you have. Sobrang dami nangyayari sa labas. So here, every time I have like a few seconds to just look around, I'm like, it's also such a blessing to just be here with you guys. Getting to know all the housemates, I just learned that I think it's possible to form a connection if you really want to with anyone. Every single person really has a story to tell, and we should be more open to hear that. The experience was in this house. It was you guys. Just getting to know each and every single one of you. 3 days pa lang, pero mga stories ninyo, ba't kayo nandito? I really felt like a housemate. Yeah, it's a different type of bond.
Totoo po yung sinasabi nila may magic dito sa bahay. But honestly, the magic, it's not just the house, it's the people that's in it. Yung mga conversation natin, trust when I say I do not take that lightly. And outside of this house, you guys will always have a brother in me. I'm just a text or call away. I'll make time. Yun lang. Maraming salamat din, Kuya. Thank you, guys. Good luck. Good luck din. Let's go, Donnie. Love you, bro. Thanks, bro. Sorpresa! Hi, love. Hi. How are you? I miss you. Come here. Oh, stay here. Stay with me here. Donnie, Hi, Kuya. Anak ko po, si Crinkles. Siya po ang aso ko. hi Crinkles. Hi, Quinky. Say hi. Si Crinkles po ay aso ko. Siya po ang kasama ko matulog. Nag-walks din po kami. I feel like when she entered my life a couple of months ago, parang nagkaroon ng bagong meaning dahil dito Sobrang laking parte ito ng buhay ko ngayon, Kuya. Kasi a giver of joy, laughter, just calmness in our household. Sobrang lambing nitong aso na to. Sino nagbigay ng pangalan na Crinkles? Ako po. Kasi po yung favorite cookie ko ay Crinkles po. Yun yung kulay niya. Gusto kaya ni Crinkles na makilala yung mga housemates? Oh my gosh, I'm sure. At I'm sure gustong makilala ng housemates si Crinkles. O dahil dyan, papayagan kita. Oh, tara! May magpapakilala ko sa inyo! Meet Crinkles! Kuya, na nakita ko si Crinkles, nakita yung kumari ko. Kasi that's not our first time. Ala, ang cute! Uy, ang cute! First time po namin may bisitang aso. Mukha lang ako, pero housemate pa ako dito. Baka malito po kayo. Sit! Kailangan ni finger heart mo here. Sit! Sit! Yun oh! Here. Ang cute naman. It was nice to see Crinkles and sobrang happy kami. Quinks. Oh. Nagtiteeth pa siya? No more na. Nagtiti? Yeah, I think meron. So ano usually ginangat-ngat niya? Kasi parang dito siya sa slipper ko. Inangat-ngat. Dito ka, oh. Ang cute. Sobrang cute niya. Kasi laki mo siya niya. Ano man, Mimi? Oy. Ay, crush niya si Rama. Crinkles. Crush ko talaga niyo kayo. Oh, Rob. Hoy. Tara, picture. Saan? Tayo. Picture. Ayan na. Alam nila, oh. Saan, guys? Habang abala sila kay Crinkles, may kausap naman si Kuya sa confession room. O bago ang lahat, welcome back sa loob ng aking bahay. Sa loob mismo, maraming salamat po, Kuya. Ano nga bang pakay mo dito sa loob ng bahay ko? Susunduin ko na po yung jowa ko. Isa si Donnie sa pinakamalapit na kaibigan ko. Kahit na gaano kataas yung narating niya, yun at yun pa rin yung Donnie na nakilala ko nung payatot pa siya. At masayang-masaya ako na nakadalaw siya dito sa aking bahay. But all good things Must come to an end pa rin. Yeah, that's true. Kaya naman, gawin natin yung pakay mo rito. At ito ay para sunduin si Donnie. Pero Kuya, may suggestion lang ako. Kasi ginulat niya ako sa pagpasok niya. Pwede ba sa paglabas niya, ako naman manggugulat sa kanya? So, instead na si Belinda papasok dito, si Bellat na lang. Sino si Bellat? Yung alter ego ni Robbie. Robellat. Sunod namang kinausap ni Kuya si Donnie. Ipinatawag kita ngayon dahil nais kong ipagbigay alam sa'yo na mayroon pang isang papasok sa loob ng bahay ko. Isang house guest. Pero kilala ko po siya. Malalaman mo. Ikaw ang susundo sa kanya. Siya ay makikita mo mamaya sa may garden. Pero, hindi mo pa siya muna pwedeng lapitan. Papayagan kitang sumilip para makitang itsura niya.
At ikaw lamang ang pwedeng sumilip. May ponytail eh. Babae? May ponytail. Mukha naman, yeah. So may ponytail, tapos nakatalikod lang siya. I guess babae siya. Small bill, ikaw. Sa totoo lang, wala akong alam kung sino yung nandun. So, bagong house guest daw. Yun ang sabi sa akin, ha? Sino kaya? Oh Yun ang my sabi sa God! akin. No. Belle? Oh my Ako talaga! My Don Bellart. Okay, kita ko si Bella. Parang medyo mahaba yung tenga. Mahaba yung tenga. Medyo lang. Tapos medyo payat. May araw. Sino ka ba? Tatawa! Oh, possible. Hindi si Kala ko Belle nga yan. randomantic. Hindi si Belle yan. Hindi, promise, sasabihin ko naman. Gusto ko rin malaman kung sino. Hindi si Belle yan eh. Donnie Mari lang sa tuwing ko. Go, Kiki! Go, Kiki! Hallway. Oh, wait lang. Kayo muna mag-guess. Ako. Oh, wait lang. Yan. Sa ganyan. Sige nga. Uy, parang si Belle! Yung buhok niya. Tingin nyo? Parang si Belle! Parang si Belle. Mali babae. Babae. Belinda! Oy. Tutawa! May pwedeng si Belle, promise. Si Belle yan. Kita ko na yung side niyo. Si Belle yan. Si Belle yan. Nanginginig. Belle. Belle, final. Final bet. Belle. Belle! Nginig nang nginig siya. Oo, parang yung gilid eh. Babae. Oo! Nilapitan na nga ni Donnie ang kanilang bagong bisita. Babae. Oo! Oo, lalaki! Ay, oo, lalaki nga ginagawa. Lalaki! Mascot? Sulana! Nakasapatos. Lalaki. Bakit niya ginagawa? Lalaki! Lalaki. Hinag niya! So parang sabi ko, ay! Baka si Belle nga to! Kasi pag hindi niya kilala, hindi niya ihag. Eh kuya, bigla niyang parang biglang nahulog yung babae. Belle Mariano! Alam ko kuya kasi si James Reid. Ako si Bellat. Bellat? Belle na, naging bato pa, charing. Ilang saglit pa ay lumapit na rin si Robbie aka Bellat sa mga housemates. Pare. Parang sa akin yan! Pare, ha? Lola Robbie! Hi, guys. Hello. Hello, Shubi. Nice to meet you. Parang, ang kate-kate talaga. Ay, nako. Hello, hi. Idol ko rin po si Kuya Robbie Domingo. At it's nice rin, Kuya, to see him. We were just talking about this before na I would never enter. Kasi PBB, syempre, bahay din ni Kuya Robbie to. He didn't know I was gonna enter. So, ano reaction mo nung nakita mo na sa loob na ako? Sino nagpapayag sa'yo? Paano ka napapayag pumasok sa loob? Hindi kasi siya dumaan ng mahabang proseso. Kasi feeling ko kung yun yung nangyari, hindi matutuloy. So it just had to be an impromptu decision. Pagpasok sa loob ng bahay, tinuloy ni na Robbie at Donnie ang kwentuhan kasama ang mga housemates. Kamusta experience kasama si Donnie sa loob? Saya! Gusto niyo bang mag-extend siya? Yeah, again, I just want to thank you all. Yeah, totoo na to. I think it's time na lalabas na ako. Pero if there's one thing I want to tell you all, it's each and every single one of you is here for a reason. Never forget that. It all boils down to that. Natupad na naman na ang pangarap ko. Alam nga naman, dito siya forever. Hindi naman pwede yun. Pero wala lang, nalulungkot lang po ako, kuya. I'm just excited to see how all your paths unfold. I'll be here rooting for all of you. Supporting you kahit wala nang Donato dito sa bahay. Pero magkikita-kita tayo sa labas. Housemates, Ayun na. oras na para magpaalam sa inyong bisita. Donato! Walang pala Japanese. Saya. Group hug. Final na to. I learned that I really do have a level of love for authenticity, genuine, real conversations. You really have to be in the moment. Love you guys. Salamat. Thank you, Donnie. We'll miss you, Donnie. Miss you.
Sobrang bilis po ng mga araw na andito siya. Happy po ako na naipakita niya po sa mundo kung ano po talaga yung tunay na Donnie Panghilinan, kuya. Dala ang mga sulat ng mga housemates para sa outside world. Tuluyan ang nagpaalam si Donnie sa lahat. Okay. Hi guys. Ready? Love you all. Love you all. Bye, Donnie. Thank you. See you guys. Good luck, guys. Good luck. Let's go. Donnie, salamat at nakilala din kita. Nice to meet you finally, Kuya. After all these years. Salamat din na napaunlakan mo ang aking imbitasyon para makasama mo ang mga housemates ko. Maraming salamat po. Actually, Kuya, na-feel ko rin po yung gabay ninyo and yung trust na binigay niyo po. Kaya maraming salamat po. Hanggang sa muli. Abangan bukas ang misyon ng bagong house guest ni Kuya. Hi po, kuya. Ikaw ay magiging fitness trainer ng mga housemates sa isang kondisyon. Hindi ka nila dapat makilala. Payat. Yun, so pwede na ba tayo magsimula? Handa na ba kayo mag-workout? 1, 2, 3. Oh, parang jogging na yung tayo, ma. Bakit parang may hinahanap ka? Kuya, akala ko may tao. Wala naman pala. Yung kanina, yung gym instructor. Kala ko dito siya eh. Hey, how are you? Kita na kayo? Hindi pa. Di ba prank na natin si Dust? Kunwari ay magpapalit na kami na parang aalis na siya. Tapos magiging housemate na ako.